Hi guys! Welcome back to my channel. So, alam naman natin na Holy Week ngayon. Ang aking isi-share ay tungkol sa hope. Meron tayong living hope. Dahil nga si Jesus ay namatay para sa ating kasalanan at muling nabuhay. Kaya meron tayong living hope. Kayo ba ay nakaranas ng mawala ng trabaho, nagkaroon ng broken relationship, ano man yung relationship na yan? Relationship ng mag-asawa, boyfriend, girlfriend, anak, magulang, mayroon kayong mga sakit, karamdaman, mga baon sa utang, mga bayarin, tungkol sa bahay, or kayo ay down na dahil sa mga pagsubok na yung nararanasan, na tila ba parang wala ng pag-asa. Parang hopeless na ang dating para sa inyo. Pero huwag kayong mag-alala guys, kasi ang topic natin ngayon ay tungkol sa hope. At hindi ito pag-asa na nagpo-forecast sa ating panahon dito sa Pilipinas. Yung Philippine Astronomical Geophysical, basta ganyan. So, ano nga ba yung hope? Hope is a feeling of optimism and expectation that something good will happen or be achieved. It's a wish or desire for something desired, often accompanied by confidence and its possibility. In essence, hope is a positive outlook that fuels anticipation and motivation. Kasi di ba yung hope para yung isang ilaw or isang liwanag sa madilim na lugar or sa madilim na iyong pinagdadaanan. Parang mayroon siyang, parang itong ilaw or liwanag na to biglang nagkaroon ng liwanag ang iyong buhay dahil sa hope na yan. Why is hope important in life? So ito po siya. The importance of hope is well established. While challenges in life are inevitable, hope provides a boost of motivation and faith that positive changes is coming and every problem has a solution. Diba? These expectations are also fend against depression. Additionally, individuals are more resilient to stress when they have hope. So, yung tila ba minsan lugmok na tayo sa ating buhay, sa ating nararanasan. Kaya lahat ng stress, anxiety, depression, nararanasan natin kasi hindi pa natin natatagpuan ang tunay na pag-asa sa buhay natin, na ito'y matatagpuan lang natin sa ating Panginoong Hesukristo. So, kaya nga siya muling nabuhay para bigyan tayo ng pag-asa sa ating buhay dito sa mundo. So, mayroon akong 10 reasons why hope is important. So, number 1, motivate us. Naalala ko yung sermon ng isang pastor na habang tayo nabubuhay, mayroon tayong pag-asa. There is hope. Kahit gaano man kadilim ang iyong dinaranas sa iyong buhay, pagsubok, kasi sinasabi diba, don't give up. Kasi mayroon tayong hope. May pag-asa tayo sa habang tayo nabubuhay. Lalo-lalo na kung sasabayan natin ito ng prayer. Ang hope ay nagmo-motivate sa atin para tayo ay mabuhay. Diba? Nagmo-motivate sa atin para magsumikap tayo, at nagmo-motivate sa atin minsan na ang isang relasyon na sira ay mabuong muli,
or nagmo-motivate sa atin na magkaayos muli, magkaroon ng trabaho, gaganda ang buhay, makakatapos ng pag-aaral, gagaling. 'Di ba lahat 'yan? Yan ay yung pag-asa, yung hope ay nagmo-motivate sa atin. So yun yung number 1. So number 2, strengthen our mental and physical health. So bakit ito nagbibigay sa atin ng strength, ng nagpapalakas sa atin, kumbaga nagpapalakas ng loob na sa atin, or physical kaisipan natin, kasi nga meron tayong pag-asa, buhay na buhay sa atin yung pag-asa na yan. Kaya dahil buhay ang pag-asa na ating pinanghahawakan, nagkakaroon tayo ng magandang pananaw sa ating buhay para sa ating kinabukasan. Kaya nagkakaroon tayo ng strength, parang nagiging live tayo, may gana, ayun, nagkakaroon tayong gana na mabuhay kasi nga meron tayong pag-asa. Yung ating mental, maganda ang ating pananaw sa buhay. So, yun guys. At next ay infuses joy into life. O yun nga, 'di ba? Kaya nga ayun na nagmo-motivate sa atin, nagbibigay sa atin ng lakas ng katawan, ng isip, kasi nga ganoon. And then next ay nagbibigay sa atin ito ng kaligayahan, kasiyahan, kasayahan, ano pa. Kasi nga mayroon tayong pag-asa na pinanghahawakan. Kaya there is a joy, nag-i-infuse, parang ini-inject yung puso natin ng kaligayahan. So number 4, allow us to have healthy relationship. O, di ba? Kasi nga dahil mayroon tayong hope, ayan, nagkakaroon tayo ng healthy relationship. Kasi nga dahil tayo ay tumatanaw at umaasa. Next ay ang hope ay it allows us to learn from and move to open our eyes to opportunity through past setbacks. So, yung mga naranasan nating mga setbacks from the past life sa ating nakaraan. Kaya nga, ito ay nagsisilbing na-open yung ating pananaw sa buhay. Kasi nga, nakakatanaw tayo ng hope. Kaya mayroon tayong mga pinanghahawakan. So, tayo ay natututo sa ating mga naranasang mga pagsubok or naranasan nating downfall sa ating buhay. Kaya guys, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. And sometimes it fosters a sense of humor, di ba? Parang nagkakaroon na tayo ng sense of humor, nakakangiti tayo, nakakapagbiro na tayo. Kasi nga, we have hope. 7I, it opens our eyes to opportunity. Ayan. Yun nga, gaya ng sinabi ko kanina, ito ay nagbibigay sa atin na mabuksan ang ating pananaw para sa panibagong oportunidad na ating pinanghahawakan. Kasi tayo nga ay umaasa na gaganda ang ating buhay. At next, ang hope ay it heals us. Yan. Tayo ay hinihilom ng hope sa ating mga naranasang mga setbacks, mga downfall. Ang hope ay naghihilom sa sugat ng nakaraan. 9, ang hope ay fights fear. So, ito ay nilalabanan natin ang takot. Tayo ay lalong maging lugmok. Ito ay nagbibigay sa atin na tayo ay makaahon muli at atin itong pinaglalabanan kasi nawawala yung atin ng takot because there is a hope. Naman ay it helps other. So,
At dahil nga nakaranas na tayo ng hope, parang i-share natin to sa ating kapwa na huwag kang mawawalan ng pag-asa kasi mayroon tayong pinanghahawakan at huwag kang malulugmok, huwag kang susuko because habang tayo nabubuhay mayroon tayong pag-asa at pinanghahawakan. So guys, mayroon tayong verses na aking i-share sa inyo. It's all about hope din. Ito ay dito several Bible verses offer solace and hope, emphasizing God's faithfulness, plans for the future, and the assurance of His love. Some key verses include Jeremiah 29:11, Romans 15:13, and Psalms 42:11, which speak to God's good intentions, the power of hope, and finding comfort in Him. And even during difficult times. So, ayun, ang ating living hope, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Gaano man kahirap ang ating pinagdaraanan sa buhay, nabubuhayan tayo ng loob. Kasi alam natin na mayroong Panginoon na tutulong sa atin at iyon ang ating pinagkukunan ng ating hope. Jesus is our living hope. So, I hope may natutunan kayo guys sa aking shinare na video ngayon about hope. Kaya sa lahat ng mga may nararanasang mga pagsubok sa buhay, kahit anong setbacks, trials, never give up. Don't give up because we have a living hope. So yun lang guys ang aking ibinahaging video ngayon. It's all about hope, our living hope. Please give it a thumbs up and subscribe na po kayo sa aking channel sa mga hindi pa nakasubscribe. And don't forget, Jesus loves you so much, our living hope. And God bless everyone. Bye until my next video.